As usual, dala-dala na naman ng mga kukonti. Sa konti po nila, apat lang talaga sila. Nagdala pa po ng mga legal luminaries. Ayan pala yung mga legal luminaries niyo. Barado po kay Chis Escudero, yung mga tinatawag nilang legal luminaries. Bakit po? Inisa-isa ni Escudero eh. Ang ganda ng sinabi ni Escudero sa kanyang speech. Anin ko lang po kasi siyempre mahirap pong tandaan eh. Meron na pong naglabas dito sa X. Ito po. Kinumpara ni Chis Escudero, parang sinasabi niya na napaka-ipokrito naman itong mga tumututol ngayon. Yung mga dating mahistrado na tumututol ngayon sa sila Carpio, dalawang Carpio, 'di ba? Carpio Morales tsaka yung Carpio na lalaki. Okay. Ito po yung kinumpara nila, no? Yung Francisco versus House na laging binabanggit. Tapos yung Sara Duterte impeachment. Kinumpara lang ni Chis Escudero eh. Sino yung target of impeachment? Chief Justice Hilario David eh. Dito naman sa 2025 si Duterte. Ano yung legal issues? Whether the second complaint within a year is allowed. Pareho lang pala. Di ba? Yun din pala yung whether the second complaint in a year is allowed. Ruling, not allowed, violates Constitution. Ruling, nung kay Duterte case, not allowed. Kasi violates yung Constitution. Pareho lang pala eh. Yung kay Davide, bakit walang umaangal? Yun nga yung sabi, no? Okay, doctrine applied. 1-year bar. Same doctrine. Standing, citizen Francisco allowed to sue due to public interest. Court acted on internal review, no outsider petition needed. Court power, Supreme Court can review Congress impeachment action. So pareho lang po pala. Pareho lang po pala no, yung ponente po nito. Kasi ang galing ng ginawa ni Chis Escudero eh. Nag-speech siya, tapos bigla niya sinabi, etong speech ko na to ay speech, ito yung laman ng sinulat ni Carpio Morales nung nagdesisyon sila dito po kay na pinawalang visa nila, pinadismiss din nila, o sinabi rin nilang unconstitutional yung impeachment laban kay Chief Justice Hilario David. Kung ikaw yung nagsulat, di ba? Tapos ngayon tinututulan mo, napaka-ipokrito mo naman porket anti-Duterte ka. Yun yung punto ron eh. Kaya ang tema po kasi, accountability, tinatanggal niyo accountability. Akala ko, madami. Kasi kontra ng kontra. Yung pala, same pa rin, same people pa rin. Sabi na nga sa inyo, yan talaga mga salot yung mga yan eh. Same people, Keiko, Bam, Rizal Tiberos, nadagdag lang si Tito Soto. Yun po yung apat na tutol na sumunod sa Supreme Court. Kasi ang katwiran nila, mali yung Supreme Court. Talaga, mali ang Supreme Court. Kaya itong apat na to, okay lang yan kasi hindi na maabogado yung tatlo. Pero si Keiko Pangilinan, dapat mabuti pa hindi abogado sa'yo. Kasi yung hindi abogado, kinikilala yung Supreme Court. Eh. Ikaw na abogado ka, hindi mo kikilalanin. Mas nananaig sa kanila yung kanilang pagiging dilawan. Yan yung problema ng mga to. O ngayon, sino po yung unang mga pumalag? Alam nyo na, yung mga Makabayan Black, sila Percy, eto po yung mga unang pumalag. Peste talaga sila. Sino po yung mga unang pumalag sa panalo na to ng Senado? Panalo po natin. Ayan po si Representative Shell Jokno.
Basahin lang natin ha. The Senate hammered another nail on the coffin of the accountability. Alam niyo po, ang dami pong binara si talagang mapapa-research kayo kasi ang gaganda ng mga binabato ni Marcoleta eh. Pwede lang pong mabaliktad yan kung hindi unanimous decision. Di ba yun yung punto ni Marcoleta noon pa eh. Kaya malabo na pong mabaliktad yan. Imposible na mabaliktad yan. Kung ang inaasahan lang po nila ay babaliktad yung Supreme Court. Kasi lagi nilang sinasabi, no? Lagi nilang sinasabi ng mga antay na ayaw na i-dismiss yung impeachment complaint. Lagi nila sinasabi, baka bumaliktad yung Supreme Court. Okay. The Senate hammered another nail on the coffin of accountability. Okay naman yan na Representative Shell Joke, no? Okay naman yan na manawagan kayo na accountability, pero hindi pa kita naririnig na bumabanat ka sa mga kapwa mo senador na kay Speaker Romualdez mismo na nananawagan kayo ng accountability. Wala naman kayong accountability pagdating sa mga House of Representatives. Pagdating sa hindi ko kayo narinig na humingi kayo ng accountability sa mga flood control project. Mabuti pa nga, hindi ko po sinasabi na makamarcos ako. Mabuti pa nga si Marcos kahit nagsasalita na against sa flood control. Ikaw, Shell Joke, no? Wala pa, hindi pa kita narinig na nagsalita ka na. Hindi pa kita narinig na nagsalita. Hindi naman, may binabasa naman si Marcoleta. Ito po yung mga sinabi ni maganda po eh. Sabi ni Chess Escudero, the Senate is not your playground to run after your political enemies. We are not an accomplice in any grand scheme. While others may be willing to play your game, I am not. Alam nyo, nakakatuwa na kakampi natin si Chis dito. Pero, hindi naman po dahil si Chis po ay bumaliktad ng kanyang naging makaduterte siya. Hindi naman po eh. Yan po, magtapatan na tayo. Una, para mapanatili siyang Senate President. Kaya kinuha niya yung loob ng pro-Duterte. Ikalawa, wala pong senador na hindi matatakot sa Duterte votes. No? Nakita nila sa actual eh. Hindi naman mga bugok yung mga yan eh. Hindi naman mga dilawan niya na naniniwala sa sarili nilang propaganda eh. Etong mga matatalinong senador, alam nila. Wala silang kakainin sa Mindanao pag kinalaban nila yung mga Duterte. Survival to eh. Survival. Bagamat waiter ako alam nyo na, waiter siya ni Lisa. Pero kaya ko bang banggain yung Duterte vote? Meron bang Marcos vote akong maasahan? Saan? Kung yung midterm election nga natalo si Marcos sa midterm election. Doon pa kaya sa 2028? Diba? Hindi lang po yung Duterte Black na solid na boto. 7. Yung boto po talaga ng aktual na mga tao. Yung boto po sa Mindanao, boto po sa Visayas. No? At alam niyo yan, habang tumatagal po, talagang nalalapit na. Kaya nagiging pabor sa atin, di ba?
O, the Senate is not your playground to run after your political enemies. Pabor na pabor sa atin yan. Ibang-iba yung sinasabi niya after ng election kaysa before election. Yan yung malaking pagkakaiba. Yan yung nakita natin na Sanchez Escudero na talagang very, ano sila, no? Yung talagang, yan ang mga politikong-politiko. Talagang gamit na, alam nila kung kanino sila papanig. Pero nakakatakot yun. Nakakatakot pagkatiwalaan niya mga yan. Pero gamitin lang natin sila eh. Gamitan lang naman ng politika eh. Okay. Binanatan po ng mga minority. Yan na naman po yung mga ACT teachers. Ha? We condemn the strongest terms the Senate, mga kabataan party list. 1941, yes, no, abstain. To archive the complaint against second highest. Yan. Archiving is but shameless attempt to kill the case while claiming they never had jurisdiction in the first place. Kung hindi naman pala nila hawak, paano mo i-archive? Di ba? Wala na po yan eh. Mga ano na lang po yan. Supreme Court po ang nagsabi. Supreme Court po ang nagsabi na walang jurisdiction o hindi na i-forward sa Senado kasi unconstitutional. Igagalang nyo lang po yung Supreme Court. Sa bagay, ano ba naman asahan mo rito? Hindi na, ginagalang ba niya yung Supreme Court? Wala ka namang aasahan dyan sa mga kaliwete na yan. Yun po ang problema nyo eh. Kayo pong mga makakaliwa. No? Ito pa isa. Pagkakait ng due process sa taong bayan. Lagi kayong taong bayan. Si Joel Chua to. Taong bayan ba talaga? Kayo ang taong bayan? Kayo mga congressman? Hindi po. Ang taong bayan po yung mga sumusuporta sa mga Duterte. Yan po ang mga taong bayan. Magyabang kamo ang ginagawa ng ibang senador. Hindi ko naintindihan magyabang kamo. Magyabang kamo ang ginagawa ng ibang senador. Hindi po. Akala nila yung sa argument nila makakaano sila. Nakita nyo po, bago magsimula, eto na rin po yun eh. Bago po magsimula yung Senado, yung debate, eto na rin po yung mga boboto talaga. Yung apat na yan na rin talaga yung kukontra. Yan na rin yung kukontra na sundin nila yung Supreme Court. So ano po ngayon na mangyayari? Basically, wala na pong impeachment. Kahit na ano pa po sabihin ng Supreme Court, at saka dyan na po ibabatay ng Supreme Court. Diba? Moot. Pwede nga nila i-deklara na ano pa pagpapasya natin in-archive na ng Senado, wala na impeachment. Lalo na kung dismiss siguro yung salita. Kaya nga si Robin, tawa ako ng tawa no? May reservation raw siya. Opo, yun na po yung meaning ng dismiss. Ayaw nilang gamitin yung salitang dismiss. Alam mo naman yung mga nariyan sa Senado, mga mang-uuto Ayaw lang nilang gamitin. Pero ang archive po kasi nilibing mo na. Nilibing mo na yan ano po yan? Parang, anong ginamit nila? Yung remand. Ito naman, archive. Pero mas malupit yung archive kasi parang itago mo na sa baul. Ilibing mo na sa baul. Ayan, speculation yan. Magkakaroon pa ba ng impeachment? Hindi naman na automatic na archive means dismiss. Archive means itinago mo Itinago mo na, inilibing mo muna. Pwede namang mabuhay yan. Pwede naman nilang hukayin yan kung magpapasya yung Supreme Court ng na sa motion for reconsideration napapabor sa House of Representatives. Wala naman silang bagong argument doon sa House of Representatives. Parang pinagbibintangan nila yung Supreme Court na
mali ng pang-intindi. Okay. Yung mga